Sa baryo ng San Quintina, may matagal ng paniniwala ang mga tao. Huwag na huwag iiwan ang namayapa sa kanyang burol nang walang bantay. Kahit saglit lang. Dahil kapag naiwan ito, maaaring kuhanin ang katawan ng namayapa at may ibang papalit dito. Namayapa si Mang Lucas sa edad na 60. Tahimik ang kanyang burol niya sa kanilang lumang bahay, ang kahoy na sahig na kumakalansing sa bawat hakbang. Dumating ang mga kamag-anak ng yumaong matanda, nagdala ng pagkain, nagkwentuhan, naglaro ng baraha, tulad ng mga karaniwang gawain sa lamay. Si Alberta, ang bunsong anak, ang inatasang magbantay sa kabaong habang ang iba ay abala sa kusina at sa iba pang bagay. Bandang 2:00 ng madaling araw, unti-unti nang nanahimik ang paligid. Ang mga bisita ay natulog na sa bangko at sahig. Si Alberta na lang ang gising ng mga oras na yon. Nakaupo sa harap ng kabaong ng kanyang ama. Nang bigla siyang kinilabutan, may narinig siyang mahinang katok mula sa loob ng kabaong. Tok, tok, tok. Napakunot ang noo niya sa pagtataka. Imposible yun, ha? Bulong niya sa sarili. Pinikit niya ang mata at pinilit kalmahin ang sarili. Inisip na lamang niya na marahil ay pagod at inaantok lamang siya, kaya kung ano-ano na ang naririnig niya. Ngunit maya-maya, tok, tok, tok. Mas malakas at malinaw na ang tunog. Napaatras siya, hindi niya alam kung sisigaw siya o tatakbo. Pero bago pa siya makapagdesisyon, may tumawag mula sa kusina. Alberta, tulungan mo nga ako dito. Ang kanyang tita Nene. Napalingon siya saglit sa kabaong, saka ibinalik ang tingin sa kusina. Sandali lang po, sagot niya. Tumayo siya, subalit nagatubiling iwan ng ama. Pero isip niya, saglit lang naman. Babalik din naman agad ako. Hindi naman siguro masama. At doon niya nagawa ang bawal. Iniwan niya ang ama nang walang bantay. Sa kusina, abala si tita niya sa paghahanda ng kape. Tagal mo naman, sabi nito. May naririnig po kasi ako kanina. Guni-guni mo lang yan. Pagburol, ganyan talaga. Putol ng matanda. Pagbalik ni Alberta sa sala, agad siyang napahinto. May kakaiba. Ang kandila sa tabi ng kabaong ay halos mahina na. Ang hangin ay malamig. Mas malamig kaysa kanina. At higit sa lahat, parang may nakaupo sa tabi ng kabaong. Isang matandang lalaki, nakatalikod, tahimik lang. Kuya, tawag niya, akala isa sa mga kamag-anak. Dahan-dahang lumingon ang matanda. Ngunit hindi pamilyar kay Alberta ang matanda. Maputla ang balat nito, halos kulay abo. At ang mga mata, itim. Walang puti. Ngumiti ito. Ngunit hindi normal na ngiti. Napaatras siya. Nanginginig. Sino po kayo? Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, tumayo ito. At dahan-dahang lumapit sa kabaong. At doon niya nakita. Bahagyang nakaangat ang takip ng kabaong. At sa loob, wala si Mang Lucas. Napasinghap si Alberta. Nasaan ang tatay ko? Biglang ngumiti ang matanda. Isang malamig, basag na tawa na parang galing sa ilalim ng lupa. Sino ang nagsabing wala? Bulong nito. Unti-unti nitong itinaas ang kamay at itinuro siya nito. Napalingon siya sa sarili niyang likuran. At doon niya nakita ang nakahiga sa kabaong. Sarili niya. Nakapikit. Walang buhay. Kinabukasan, nagising ang mga tao sa bahay sa isang sigaw. Natagpuan nila si Alberta sa loob ng kabaong, wala ng buhay. Si Mang Lucas naman ay nasa tabi ng kabaong. Buhay. Tila parang walang nangyari. Ngunit may kakaiba. Bahagyang nakangiti ang labi nito. At ang huling sinabi, ng matanda na, nagpatindig ng balahibo ng mga nakasaksi sa kakaibang pangyayari. Ako nang bahala dito. Ako na ang magbabantay sa kanya. Sabay ngiti ng malapad. Salamat sa pakikinig mga kakwentuhang kakaiba. Please like, share, follow or subscribe para sa susunod na episode.